Magtitiwala ka ba sa inyong yaman sa isang taong hindi mo gaanong kilala? Si Mauro Baroni, isang milyonaryong nag-iisa at mapagduda, akala niya walang taong mapagkakatiwalaan hanggang sa nagdesisyon siyang gumawa ng pagsubok na magbabago sa lahat. Iniwan niya ang vault na nakabukas, parang nagtanim ng patibong at naghihintay na makita ang puno ng kasinungalingan na mamumulaklak. Pero ang nakamtan niya ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa katahimikan ng mansyon, walang spotlight o manunood, binigyan siya ng isang simpleng babae ng pinakamahahalagang aral na hindi mabibili ng pera. Na ang ugali ay hindi sinusukat sa mga numero, kundi sa mga tahimik na kilos. At dito nagsisimula ang kwento. Kung nagduda ka na sa halaga ng tiwala o naramdaman mo ng husgahan ka dahil sa inyong hitsura, ang kwentong ito ay tatatak sa inyong puso. Maghanda. Ang darating ay higit pa sa kwento. Ito ay salamin. At baka matuklasan mo na ang pinakamalaking yaman sa buhay ay hindi nakatago sa vault, kundi sa kung sino tayo kapag walang nakatingin. Si Mauro Baroni, isang milyonaryong kilala sa kanyang kalamigan at pagdududa, may tahimik na panuntunan. Huwag maniwala sa sinuman. May-ari ng nakakabilib na mansyon sa loob ng São Paulo, itinayo niya ang kanyang imperyo sa masikap na trabaho at malaking bahagi ng lihim na pagmamasid. Para sa kanya ang tiwala ay isang panganib na mahal ang kapalit. Kaya naman nagdesisyon siyang subukan si Teresa, ang kanyang kasambahay. Tahimik niyang pinatay ang mga kamera sa library, binuksan ang vault na nakatago sa likod ng bookshelf at iniwan itong nakabukas ng kaunti na makikita ang mga pakete ng pera. Hindi niya sinabi sa sinuman, hindi din niya naikwento sa iba pang mga empleyado. Ito ay isang mental na laro na may isang manonood lamang. Akala ni Mauro ay matalino siya. Gumawa siya ng tinawag niyang moral trap at handa na manood ng pagkakamali ng tao sa real time. Sa kaibuturan, hindi niya gustong kumpirmahin ang katapatan ni Teresa. Gusto niyang ilantad ang umano'y kasinungalingan. Pero kapag sinusubok mo ang mundo gamit ang pagdududa, siya naman ang susubok sa iyo pabalik. Hindi nakakaakit ng pansin si Teresa. Isa siya sa mga babaeng hindi napapansin ng mga nagmamadaling mata pero naiiwan ng lahat na malinis, maayos at mapayapa. Sa edad na 52, dala niya sa mukha ang kapayapaan ng isang taong natutunan na ang dignidad ay hindi gumagawa ng ingay. Kasambahay mula pa noong 17 anyos, kilala siya sa kanyang pagiging maagap, tapat at tahimik. Nakatira siya sa isang simpleng baryo kasama ang kanyang anak na si Marina, bagong graduate sa pedagogiya na hindi pa nakakakuha ng permanenteng trabaho. Ang sahod ni Teresa ang nagbabayad ng upa, gas at bigas araw-araw. Kahit na ganoon, pinaghahatian nila ng anak ang lahat, pati mga pangarap. At hindi kailanman nakauwi siya ng isang prutas man lang mula sa mansyon na hindi niya pinahintulutan. Exemplary na empleyado, alam niya kung saan nakatago ang bawat susi, bawat shelf at bawat sulok ng alikabok. Hindi kailanman kailangan na magtaas ng boses o magpakiplastik sa amo. Ang kanyang paraan ay maging may etika sa trabaho at simpleng karanasan na nagbabago. Ayaw ni Teresa ng atensyon, gusto lang niya ng respeto. At iyon para sa kanya ay mas mahalaga pa sa anumang promotion sa trabaho. Sa umagang mainit-init ng Martes, ginawa ni Teresa ang lahat tulad ng dati. Naglinis ng mga banyo, nagpalit ng mga tuwalya sa mga kwarto at mga bandang 10:00, kumuha ng microfiber cloth at pumunta sa library. Ang pinto na karaniwang nakakandado ay nakabukas lamang. Naging kakaiba sa kanya pero hindi siya nagtanong, ginagalang lamang. Pagpasok, napansin niya ang vault na nakabukas. Sa loob, mga pakete ng pera, mga dokumento at isang maliit na kahon ng mga alahas na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng bintana. Sa isang sandali, tumigil ang oras. Hindi natakot si Teresa, pero naramdaman niya ang panginginig. Hindi normal iyon.
At kapag mukhang tukso ang isang bagay, ang pinakamabuti sa tingin niya ay panatilihing malayo. Hindi gumalaw sa anuman, umatras siya ng 2 hakbang. Huminga ng malalim, lumapit ng maingat at isinara ang vault ng may kaparehong gentleness na ginagamit niya kapag nagsasara ng pinto ng bahay, kapag aalis. Pagkatapos, pinunasan ng ibabaw tulad ng dati. Kinandado ang library at itinuloy ang kanyang routine. Hindi niya naikwento sa sinuman, gayunpaman ang tahimik na tiwala ay ganyan. Hindi kailangan ng audience. Sa kabilang bahagi ng bahay, pinapanood ni Mauro ang lahat ng tahimik sa pamamagitan ng nakatagong kamera na nakalagay sa frame ng isang painting. Inaasahan niyang makakita ng pagkakamali, pagkakasuyo o mas matagal na tingin sa mga pakete ng pera. Pero nakita niya ang isang bihirang bagay, isang babaeng kahit hindi alam na binabantayan, pumili sa landas ng integridad. Hindi siya nag-hesitate, hindi nakialam, hindi gumawa. Isinara lamang ang vault ng maingat at bumalik sa trabaho na parang walang nangyari. Naalis ni Mauro ang mata sa monitor at nanatili doon, hindi gumagalaw. Parang may salaming bumalik sa kanya. At ang reflection ay hindi comfortable. Sa unang pagkakataon, nagtangka siya sa sariling pananaw sa mundo. Paano naman tatanggihan ng isang tao ang napakadaling bagay? Naisip niya. Pero sa kaibuturan, alam niya ang sagot. Kakaiba si Teresa. Hindi kailangan na patunayan ang katapatan sa mga talumpati o depensa. Patunayan niya sa mga gawa. At si Mauro, isang taong laging nagtitiwala sa mga vault, nagsimulang magduda na baka iyon ang walang laman, siya mismo. 2 araw pagkatapos, habang umiinom ng kape sa kanyang opisina, narinig ni Mauro ang mga boses na nanggagaling sa service area. Curious, tiningnan niya sa kamera ng sagwaw at nakita si Marina, anak ni Teresa, na nagbibigay ng isang bag sa kanyang ina. Ang dalaga na may mabigat na tingin, bumubulong tungkol sa rent na na-due na at ang urgency na ayusin ang sitwasyon bago pa dumating ang singil sa pinto. Sumagot si Teresa ng matibay, hindi nawala ang kalambing. Hindi ako hihingi ng pera sa sinuman, kaya namin, pero hindi ako tumatanggap ng tulong na ikakahiya ko mamaya. Nag-insist si Marina. Walang makakaalam, pero ang sagot ay isang mabigat na katahimikan. Katahimikan na puno ng ugali. At si Mauro na nakikinig sa lahat, naramdaman ang bigat ng pagpiling iyon na parang sa kanya. Sa sandaling iyon, naunawaan ng milyonaryo na may mas mahahalagang bagay pa sa mga alahas sa loob ng vault na iyon. Ang dignidad ng isang babaeng tumanggi kahit sa maling tulong ng sariling anak. Ito ay katapatan na walang saksi, isang hindi nakikitang etika na hindi humihingi ng kapalit. At doon, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mauro na maliit siya sa harap ng kadakilaan ng isang simpleng tao. Simula sa araw na iyon, hindi na nakakatitig si Mauro kay Teresa sa parehong paraan. Nagsimulang mapansin ang mga detalye, kung paano niya tinutupi ang mga basahan na may ingat, kung paano niya inaalagaan ang mga halaman kahit hindi kailangan, kung paano niya binabati ang mga kasama na may tunay na respeto. Ito ang simpleng karanasan na nagbabago at nagbabago siya sa loob ng hindi namamalayan. Ang pagdududa na nagiging dahilan na makandado siya sa sarili ay nagsimulang magbigay daan sa curiosity. Unti-unti, nagsimulang mag-iwan ng handa na kape sa sulok ng kusina kung saan karaniwang nag-aayos si Teresa ng mga produkto. Minsan, tinatanong niya kung may kailangan ba siya. Minsan naman, pinapanood lamang ng tahimik. Hindi lumalayo si Teresa, hindi rin lumalapit. Nanatili lamang siya tulad ng dati. Ganyan, sa maliliit na kilos, nagsimula ni Mauro ang sariling personal transformation. Isang taong sanay mag-lead gamit ang mga kontrata at malamig na utos ay nakita na ngayong natututo mula sa isang babaeng may halaga.
na hindi kailanman nagtaas ng boses, hindi kailanman humingi ng anuman, pero nagtuturo ng lahat sa pamamagitan ng mga halimbawa. At sa kaibuturan, alam niya, nasa harap siya ng isang liderazgo sa pamamagitan ng halimbawa. Sa isang maliwanag na Biyernes, ginawa ni Mauro ang isang bagay na hindi niya pa ginawa. Tinawag si Teresa sa kanyang opisina at pinaupo. Siya, na hindi nakakaintindi, sumunod na may parehong postura ng lagi, tuwid na katawan, magkakabit na kamay sa kandungan. Nang tahimik, dinulog niya ang isang puting sobre sa mesa hanggang sa kanya. Ang inyong bagong kontrata, sabi niya, may increase, benefits, at bagong function. Nanlaki ang mga mata ni Teresa pero nanatiling kalmado. Nagtanong ng mababang boses, "Ito ba ay pagkakamali, Senyor?" Umiling si Mauro. "Hindi, ito ay pagkilala." Nag-hesitate siya sandali. Hindi pangkaraniwan sa kanyang buhay ang ganito, na makita, ma-appreciate, ma-promote dahil sa kung sino siya. Pero sa loob niya may katiyakan, hindi niya babaguhin ang kanyang essence dahil sa isang ID. Ang bagong posisyon ay administrator ng bahay. Sa ngayon siya na ang mag-aalaga sa buong routine, mula sa pamimili hanggang sa pag-supervise sa iba pang mga empleyado. Tinanggap ni Teresa na may kalmado pero nilinaw. May posisyon man o wala, ako pa rin ang ako. Tumango si Mauro ng tahimik. Sa kaibuturan, alam niya, ang tunay na promotion ay hindi sa posisyon, kundi sa pananaw. Sa wakas ay nakita niya, ang mansyon, dati na puno ng matitinding panuntunan at mabibigat na katahimikan, nagsimulang magbago. Napapansin na ng mga empleyado, may kakaiba sa hangin. Si Teresa na ngayon ay administrator, hindi sumisigaw ng mga utos, hindi humihingi ng respeto, nag-inspire siya. Ang kanyang pamumuno ay ginawa sa presensya, sa pakikinig, sa halimbawa. At ito ay nakakaapekto sa lahat ng hindi kailangan na magsalita. Si Doña Marinalva, experienced na kusinera at sikat sa kanyang malakas na ugali, nagsimulang maghanda ng kape ayon sa gusto ni Teresa, nang hindi niya hinihiling. Ang mga mas bata ay nagsisihanap ng payo, ang mas matanda ay nakikipag-consult sa kanya bago magdesisyon. Hindi nag-impose si Teresa, ginagawa lamang. At dahil doon naging pakinggan at respetado siya na hindi pa nangyari. Binabantayan ni Mauro ang lahat ng tahimik. Napapansin niya ngayon na ang tunay na tiwala ay hindi nanggagaling sa nakapirmang mga kontrata, kundi sa mga consistent na postura. Ito ay pagbabago ng postura sa loob ng sariling bahay at higit sa lahat sa loob niya. Gayunpaman, paano magtitiwala sa iba kung hindi pa natutuhan na magtiwala sa sarili? Mga araw pagkatapon, si Marina, anak ni Teresa, nakatanggap ng hindi inaasahang tawag mula sa isang pribadong paaralan sa baryo na nag-aalok ng permanent na posisyon na may dignified na sahod at benefits. Ang pinaka-curious, ang rekomendasyon ay anonymous na nanggaling. Pero nang nakwento niya sa ina, si Teresa ay ngumiti lamang ng kaunti. Alam niya, hindi kailangan ng mga salita. Sa gabing iyon, nakaupo sa gilid ng kama, umiyak si Teresa ng tahimik. Hindi lungkot, pasasalamat, parang ibinbalik ng universe ng maingat ang lahat ng ibinigay niya sa mundo nang hindi umaasa ng kapalit. Hindi nabanggit ni Mauro ang anuman, pero sa loob niya umuusbong ang isang bihirang bagay, ang pagnanais na tumulong ng walang recognition dahil lamang sa respeto. Ito ay tahimik na kilos, pero puno ng katapatan at kadakilaan. Ang milyonaryong dati ay sumusubok sa mga tao gamit ang mga patibong. Ngayon ay nagsisimulang sorpresahin sila ng mga oportunidad. At ang pinakamaganda, hindi kailanman nagpasalamat si Teresa ng malakas. Dahil alam niya na iyon ay higit pa sa charity. Ito ay pagkilala na nakatago bilang coincidence. Ngayon, dala ni Teresa ang susi ng vault na minsan ay naging patibong na ginawa ni Mauro. Nakabitin ng hindi halata sa isang sintas sa leeg. Ang susing iyon
ay higit pa sa isang bagay. Ito ay simbolo ng respeto, tahimik na tiwala at pagkilala. Hindi ang pera ang mahalaga, kundi ang kinakatawan ng kilos na iyon. Inaalagaan niya ang vault na may parehong dedication tulad ng dati. Pero ngayon na may kakaibang tingin, alam niya na hindi kailangan na patunayan ang anuman sa sinuman. Ang mansyon na dati ay mukhang maze ng pagdududa, naging lugar kung saan nagsisimulang mamulaktak ang mga human values. Ang tunay na yaman, naintindihan niya, ay hindi sinusukat sa mga numero, kundi sa ugali. Si Mauro, sa kanyang bahagi, nakita sa simpleng bagay na iyon ang transformation ng sariling pananaw. Ang moral trap na ginawa niya ay naging invitation sa tahimik na pagdadaig, isang aral na hindi niya makakalimutan. At ganoon, ang relationship ng amo at empleyado ay nakakuha ng bagong kahulugan, kung saan ang liderazgo sa pamamagitan ng halimbawa at humility ay naglalakad na kasama. Ang mansyon na dating malamig, puno ng nakakandadong mga pinto at mapagdudang mga tingin, nakakuha ng bagong klima. Ang katahimikan ni Mauro at Teresa ay hindi na bakante, ito ay espasyo ng mutual respect at pagkakaintindihan. Siya, ang simpleng at integrang babae, nagpakita na ang tunay na tiwala ay hindi binibili, itatanim, na may pasensya, lakas ng loob at humility. Si Mauro, na dati ay naniniwala na ang security ay paglock lamang ng mga vault at pagbabantay ng mga kamera, natutunan na ang pinakamalaking tesoro ay nasa mga taong tumatawid sa kanyang landas araw-araw. Isang personal transformation na bumasag sa invisible barriers at nagbukas ng puwang para sa bagong paraan ng pagtingin sa mundo at higit sa lahat sa kapwa. Ang nakakaantig na kwentong ito ay nagpapakita na hindi ang mga malaking yaman ang nagbabago sa mundo, kundi ang maliliit na gawa ng ugali at katapatan, at na ang tunay na yaman ay nasa integridad na walang nakikita, pero nagbabago ng lahat. Hindi nakakuha si Teresa ng mga headline o palakpakan, pero nakamtan niya ang isang bihira at mahahalagang bagay, tunay na respeto. Patunayan niya na kahit sa simplicity, posibleng mamuno na may etika sa trabaho at mabago ang mga buhay sa paligid. Ang kanyang kwento ay nag-inspire sa amin na pahalagahan ang talagang importante, ugali at dignidad. Natuklasan ni Mauro na ang kanyang pinakamalaking yaman ay hindi na sa vault, kundi sa integridad ng taong hindi kailanman humingi ng anuman. At na ang tahimik na tiwala, iyon na hindi humihingi ng audience, ang tunay na pundasyon ng anumang relasyon, sa trabaho man o sa buhay. At ikaw, natigil ka na ba sa pag-isip kung sino ang mga Teresa sa inyong buhay? Ang mga iyon na, nang walang ingay, nagpapakita na ang ugali ang pinakamahalagang ari-arian? Anong aral ang dadalhin mo mula sa kwentong ito sa inyong routine? Mag-isip, magtanim ng tiwala, at makita ang sariling transformation na mangyayari.